At sa iba naman po, napakalaking balita rin, arestado na ang tinuturong may-ari ng kumpanyang Aman Futures Group. Yun po yung tumangay umano ng bilyong-bilyong piso mula sa mga mamumuhunan o investor dito sa ating bansa. Nadakip sa Kota Kinabalu sa bansang Malaysia si Manuel Amalillo dahil sa peki niyang pasaporte at ID. Kumikilos na ngayon ang ating Department of Justice para agad ma-deport o maibalik dito sa Pilipinas si Amalillo. Naharap siya sa kasong syndicated estafa, bunsod na itinuturing na pinakamalaking investment scam sa kasaysayan ng ating bansa. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Mula nang pumutok ang 12 bilyong pisong Aman Futures investment scam sa Mindanao, hindi na nakagilap ang sinasabing may-ari nito na si Manuel Amalillo. Noon pang Nobyembre, sinabi na ng gobyerno na nagtaguro si Amalillo sa Kota Kinabalu sa Malaysia. At kagabi nahuli na sa Kota Kinabalu si Amalillo, pero hindi dahil sa scam na tinakbuhan niya rito sa Pilipinas. Mr. Amalillo was arrested by Malaysian authorities, I think yesterday, for possession of fraudulent Malaysian passport and Malaysian ID. Kasi Filipino citizen siya. Now, kaya nakadetain siya ngayon sa Kota Kinabalu. Nitong buwan lang inilabas ng Pagadian Court ang warrant of arrest laban kay Amalillo at iba pang opisyal at board members ng Aman Futures Group Philippines Incorporated. Inalerto ng Pilipinas ang Malaysia ukol dito. Kaya nang maaresto si Amalillo, agad din daw tayong inalerto ng Malaysia. Binigyan na rin po ng copy ng warrant of arrest yung Malaysian police. Philippine authorities through the Philippine Embassy in Kuala Lumpur are now coordinating with Malaysian police for the immediate deportation. Dalawang kaso ng syndicated estafa ang hinaharap ngayon ni Amalillo habang patuloy pang iniimbestigahan ang iba pang reklamo ng tinatayang 15,000 biktima ng scam. Sa isang YouTube video, nangako noon si Amalillo na babayaran ng mga investor ngayong taon, pero ang kapital lang daw ng mga investor ang kaya niyang ibalik. Ayon kay De Lima, magpapadala na siya ng mga NBI personnel sa Malaysia para mapadali ang pagpapadeport kay Amalillo. We're planning to proceed to Kota Kinabalu just to check and verify this report. We'll bring all the necessary documents that is necessary in the evaluation or probably determination of the possibility of bringing him here. Bago na aresto si Amalillo, nauna nang sumuko sa otoridad ang iba pang opisyal ng Aman Futures Group na nahaharap din sa kasong syndicated estafa. Kabilang dyan ang sinasabing presidente ng kumpanya na si Fernando Luna at kanyang asawang si Nympha. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 Oras.